Talagang sanhi po nito, unang-una ay yung quarrying activities. Ang tendency po nun, lumitaw yung barrel. Ngayon, na-scour po yung, kumbaga, nagkaroon po ng butas, nag-keep in po yung ilalim po ng barrel. Meron pong mga issue na tila nagpabaya ang mga taga-NIA. Tila nagpabaya ang mga taga-NIA. Nobyembre 26, alas 3 ng hapon, nandito po tayo sa tanggapan po ng NIA UPRIS Division 5. At atin po makakapanayam ang Division Manager, si Engineer Roberto Kiboyen Matias. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, Sir Diego. Opo, sir, alamin lamang po natin yung tungkol po doon po sa announcement po ninyo na nasira po yung barrel, siphon barrel ng NIA UPRIS sa may Talavera River. Opo. Kung kaya't postpone, hindi matutuloy yung release ng patubig sa Disyembre 1. Opo. Opo. Ano po ang dahilan? Bakit po nasira itong siphon barrel at ano po itong siphon barrel? At alam po ninyo, nung pinost po namin yung announcement po ninyo, medyo po nababatikos po ang inyong tanggapan, binabanggit. Bakit hindi po na-monitor? Dahil nasabi rin po sa paliwanag ng inyong opisina na sanhi po ng quarrying, kaya naapektuhan itong siphon barrel. Sige po, sir. Maganda pong katanungan yan, Sir Diego, na talagang napapanahon. Para po sa kaalaman po ng lahat, yung pong siphon barrel po na yon na matatagpuan sa Talavera Siphon, doon sa parting Ligaya, matatagpuan po yon. Ito po yung... Ano pong bayan? Llanera po yun. Llanera. Ito po yung struktura na tatawid po dun sa ilog, Talavera River. Para yung tubig po dun sa kabilang pangpang, pupunta po dun sa kabila. Ito po, mag-servisyon po niya ito, yung Division 5 at Division 6 na kumulang po na nasa 40,000 hectares. So, ang talagang sanhi po nito, unang-una, ay yung quarrying activities, yung continuous quarrying activities dun sa malapit dun sa struktura natin. Despite na merong ipinagbabawal na radius, 1 kilometer radius po kasi buhat po dun sa struktura, kailangan bawal yun eh. Kaya lang, continuous pa rin po sila kahit na bawal yun. Isa pa po ron, na isang naging sanhi po nun, como continuous yung quarrying nun, dahil nga po sa continuous quarrying, lumitaw po yung struktura na yung siphon barrel na kung saan dati 3 to 4 meters po kalalim yon mula dun sa riverbed. Como continuous po yung quarrying niya, lumitaw po yon. Ngayon po, nung lumitaw po yon, dahil malalakas po yung ulan, yung mga bagyo, ang tendency po nun, lumitaw yung barrel. Ngayon, na-scour po yung, kumbaga, nagkaroon po ng butas, nag-keep in po yung ilalim po ng barrel. Nauka po yung siphon barrel. Opo. Yung ilalim. Opo, ang singlaki po ng uka po na yun, kung talagang ma-imagine po natin, yung mga pang-dalawang 2-bedroom na bahay, ganun po, susuot po yun. Doon sa ilalim, ganun po kalaki. So, kamusta po ano pong ginawa ng tanggapan? Maganda rin pong katanungan na naman yan. Dahil po meron pong mga issue na tila nagpabaya ang mga taga-NIA. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, baka pwede po ako magkwento. Para medyo mapura yung agam-agam ng ating mga kapwa magsasaka na tila nagpabaya ang mga taga-NIA. Opo. Hindi po nagpabaya ang mga taga-NIA UPRIS Division 5, Division 6, at maging yung ating NIA UPRIS Head Office at lalong-lalo na yung ating NIA Central Office. Bakit po? Bakit po nasabi yun? Okay. Sapagkat nung unang-una pa lamang po, noong nagkaroon ng damage po yun nung
year 2022. Dahil dun sa Typhoon Karding, lumitaw na po yun eh. Na-report po namin yon na lumitaw po yun. Pero napondohan po agad yon na nagkaka-amount po ng 7 million. Na nagawa po yun. Na, kumbaga yung exposed na siphon barrel po na yon, na balot, na kumbaga naprotektahan po natin, nalagyan ng gap yun. Ibig sabihin po, year 2022, meron ng quarrying na naging dahilan para lumitaw po yung siphon barrel na Opo. before ay 4 meters ang lalim. Opo, nasa 3 to 4 meters. 3 to 4 meters from the riverbed. Opo, tama po yun. So, So matagal na po, nagkukwari po yon. O tapos nung combo, hindi naman natin maipahinto dahil wala naman tayong police power para ipahinto yun o hulihin yung mga nagkukwari yon. Lumitaw nga po yun, may way back 2022, pero naprotektahan po natin yon. Kaya nga lang, noong October 2024 na naman, dahil dun sa yung Typhoon Christine, lumitaw na naman po yung nasa 115 meters, di po ba naprotektahan yung sinabi natin? niyo po, engineer, yung sinasabi po niyo na protektahan dahil yung 82 pagkakalitaw, meters po yun. yung pagkakalitaw ng siphon barrel, muli-uling natabunan. Opo, naprotektahan po natin yon. Kaya nga lang, nung dumating po nung October 2024, yung Typhoon Christine, lumabas na naman po yung hindi natin naprotektahan, 115 meters po yon. Ganon. Gaano kahaba ho ba yung siphon barrel na yan? Ay, may mahaba po yon. Mahaba. So, yung una pong lumitaw, 82 meters. 82 meters. Tapos, nung dumating po yung Christine, 115 meters na naman yung lumitaw. Lumitaw. Oo. Yun po, yung inireport po natin yon. Tapos, dun sa Office of Civil Defense, Office of Civil Defense yon, na i-report po natin, sila po sana magpopondo nun, na nirequest po natin ng pondo na 10 million. O, nirequest po na yung October po yon, October 2024, na i-report po natin yon. Tapos January 2025 po, nagpunta po yung mga personnel ng mga taga Office of Civil Defense. Tinignan po yon. Opo. So yung January po na yon, January 2025, naghihintay na po tayo ng pondo. Opo. So hanggang sa kahihintay-hintay po natin, July 2025 na naman, dumating na naman yung Typhoon Dante and Emong. O di na lalong nagpapan po yon, lalong nagpagrabe dun sa sitwasyon ng ating Talavera Siphon. Balikan po natin yung October 2024 na lumitaw yung another 115 meters po 150 meters. Lumitaw dahil sa Baguio. Pero yun ay nakailalim. So, masasabi natin may continuous quarrying. Opo, continuous quarrying pa rin Continuous yun. quarrying. Opo. Kaya lumitaw. Tapos dahil sa Baguio, nauka na naman. No, yung kumbaga nung parting July na po yun, July 2025, yung pong Typhoon Dante at Emong, doon na po gumrabe. Gumrabe na po yun. Yun yung sinasabi ko sa inyo na yung kumbaga yung butas doon sa siphon barrel po na yung kakasyan yung isang buong bahay. Opo. Kaya nga po ang nangyari po doon, nagkaroon ng crack na doon sa siphon barrel natin, nagkaroon na po ng kumbaga yung dugtungan? Yung dugtungan. Kung nagkaroon ng onti pa lang po yun. Onti pa lang. Kumbaga minimal pa lang po, hindi pa gaano. Kailan po uli nagkaroon ng repair dito po sa siphon barrel? Tulad nga po ka Diego, Sir Diego, nabanggit ko kanina, 2022 po, nagkaroon po ng repair na po yun. Tapos nung nagkaroon po ng sira po ulit nung last July 25, 2025, due to Typhoon Dante and Emong, pinagawa po kami ng program of work noong August 8, 2025 po yun, Sir Diego. O, tignan po natin, August 8, 2025, after 1 week lang po, August 15, nareleasean na ng pondo yun. Ng NIA Central Office, binigyan na ng pondo. Dahil immediate po kasi yung pangangailangan. Biruin niyo po, 39, nasa more or less 40,000 hectares yung maapektuhan kung hindi po agad marirepair yun. So, noong August 15 po, nareleasean na kami ng pondo. Tapos, August 27, nai-award na po namin yung, kumbaga yung
proyekto na yon. So August 27 po yon, nagkaroon na ng repair works po doon. So, visible na po yung pagre-repair doon Opo, sa... ongoing na po yon. Ongoing na po. Ongoing na. Opo. O kaya nga lang, alam naman po natin yung pangyayari, ano? Bagaman nag-start po ng August 27, meron pong bagyo nung September, di ba? September, yung Typhoon Mirasol, saka yung Typhoon Nando. O tapos, nito na naman, hindi pa natatapos yung, kumbaga, hindi pa natatapos talaga yung ating proyekto, ongoing pa lang rin, nandiyan na naman yung Typhoon Yuan noong November 9, na kung saan, ito po talaga yung nagbigay ng malaking epekto dun sa integrity po ng ating siphon barrel, na kung saan, November 9, di po ba, yung Typhoon Yuan, ano? Mataas po yung tubig. So, napakahaba po ng panahon na mataas ang tubig, na kung saan, nung October 20 po na yun, doon lang lumitaw po yung itsura ng ating siphon barrel. November 20. November 20 lang po. November 20 lamang Na kung saan- nakita na ninyo kung ano na yung epekto noong... Kumbaga makikita na po natin yung itsura ng siphon barrel, na kung saan yung po mga inilagay na mga sheet pile, Opo. may mga nasa 25% po yung medyo nag-tilt po yun, lumis na ganon. Lumihis. Oo. Opo. Dahil sa lakas ng tubig at yung may mga troso po na dumadaan, yun ang medyo tumagilid na gano'n. Tapos ang isang malaking panpuron, tulad nga nabanggit ko kanina, kung gaano po kalaki yung mga 2-bedroom na bahay, gano'n na naman kalaki yung butas doon. Butas sa ilalim po sa ilalim ng po. siphon barrel. At ang masama po doon, Sir Diego, kung dati maliit lang po ang displacement nung siphon, yung barrel to barrel na gano'n, ngayon po nasa mga nasa 20 cm na. Kaya nga po November 20, nag-request po kami ng inspection mula sa NIA UPRIS head office. Opo. Nakita po yon. Ngayon, ang NIA UPRIS head office naman, immediately, yung araw rin po na yon, nag-request ng immediate site inspection mula po dun sa NIA Central Office. So, November 20, nagkandak po ang NIA UPRIS Division 5 na site inspection. November 21, nagkandak naman yung NIA UPRIS head office. Tapos, NIA Central Office naman po, November 22, nagkandak din po agad. So, wala pong sinasayang na panahon yung taga-NIA para matignan, para ma-evaluate po kung yung integrity ba talaga ng ating structure ay nandun pa. So, sabi po nung nag-inspection, mula po dun sa NIA Central Office, magsasagawa po kami ng meeting. Nagkandak po sila ng November 22, November 24 po, magme-meeting kami dun sa Central Office. So, yun po yung naging, kumbaga, base po sa usapan, ang recommendation po nila, hindi po tayo pwedeng magpaagos dahil masasakripisyo po yung integrity po nung ating struktura. Na kung saan, pagka pinilit daw po natin na magpadaloy, baka yung duration na 3 months na pagre-repair po natin yon, pagka nasira pong tuluyan po yung ating siphon barrel, aabutin po ng minimum na 3 years yung pagpapagawa. So, yun po yung naging dahilan, Sir Diego, kung bakit parang late ba? Parang late yung information dissemination. Opo, yun po yung talagang sinasabi ng mga magsakay. Dahil yun nga po ang naging rason. Dahil nga, sabi ko nga po kanina, November 9, tumama yung U1. November 20 lang lumitaw yung bumaba yung water level sa Talavera Siphon, na kung saan lumitaw yung struktura. Ganun po. So, nung lumitaw po na, nagkandak po kami ng site inspection. Kinabukasan, nag-site inspection po ang NIA UPRIS. So, November 22, kahit na nga po Sabado, Sir Diego, nagkandak ng site inspection yung taga So, itong NIA Central inspection Office. pong ginawa, kung tinitignan, Tinignan po kung kung talagang kakayanin pa rin na magpadaloy. magpatubig. Opo. At ang nangyari po sa meeting po ninyo nung 24, Opo. At bali 24 po. ay talagang nadesisyonan po na Sila po kinakailangan nagdesisyon. i-repair na. Opo. Ayun. Kaya yun po, yun nga po yung paliwanag ng Central Office
na kung saan pagka kung medyo pipilitin natin yung 3 months po na pagre-repair po nun, kung pipilitin natin magpadaloy at nasira pong tuluyan nun, yung 3 months po, kapalit po nun, minimum of 3 years. Yes. Mas marami po kumbaga, mas malaki po, mas malaki ang mawawala sa atin pagka pipilitin po natin. So, ngayon, November 26, kamusta po? Meron na po bang ongoing construction? Apo, buhat po nung lumitaw po yon, nag-umpisa na po sila. Anong simula nung Apo, kumbaga, idinadivert po uli yung tubig. tubig? Kasi po, So, hinaharang muna yung mga tubig. Idadivert po dun Dadivert muna. yung sa ibang daan. Opo. Para hindi po daanan yung nasira. Opo. Ganun. Yun po. Tapos pagka yun gagawa po ulit ng tungtungan, yung backhoe para pag-drill ng mga sheet pile. Sheet O, pile. tapos meron pa po kasi So, ang pagre-repair po ay yung pong butas o yung uka sa Opo. ilalim ng siphon barrel ay tatakpan ulit, tatabunan. Opo. Eh, hindi lang naman po kasi, Sir Diego, ganun lang natatakpan ngayon. Oo. Meron po mga recommendation yung ating po mga design engineer na hindi lang po basta tatakpan. Hindi na lamang tatakpan. Opo. Ano pong Kung po idadagdag? yun, bukod po sa sheet pile, meron pa po yung H pile na i-drive. Yun yung additional na pinagagawa po nila. Na kung saan, magkakaroon pa po ng yung white punch na sa tinatawag na sasako po mismo dun sa barrel. Dun sa connecting barrel po na yun, Oo, yung- may sasako. Yung sugpungan. Opo, para kahit na mauka pa uli yon, hindi po siya magkakaroon ng sag, magsasag. Hindi magkaroon displacement sa sugpungan. Displacement. Opo, yun po yung Yun po yung mga idadagdag. Opo. Ang sinasabi ninyo ay mga March 1 pa. Saka-sakali makapagpatubig. Ito ba kakayaning mas mapaikling kahit man lang mga February 1 na? Basta, Sir Diego, tulad nga po ng sinabi ng aming acting department manager, pipilitin po namin, katwang po natin yung kontratista, tututukan po natin yan. Opo. Bubuligligin natin yun. In fact, kanina lang po nag-meeting na kami nung aming mga engineer, saka yung ating contractor. Ipinaalam na po natin yung yung additional scheme na gagawin. Tapos, sinabihan po namin na dapat magawa po yan prior po yung sinasabi natin na March 1. Kung maaari, kung kaya natin at the end of January, mas maganda nga po sana. Opo, maganda. Mas maganda. Kung ako po, Sir Diego, hindi ko naman pagtatagal dahil alam nyo naman po, magsasaka rin naman magsasaka rin po kayo. O kaya ba't po pagtatagalin? Kaya nga po, kung ako lang ang masusunod talaga, hanggang January, matapos nga po sana. Yung contractor po natin, isa lang ba o dalawa, tatlo, natulong? Isa lang po yun, isa lang. Isa lang. Apo. Meron pong mga nagko-comment, nag-o-offer po ng tulong. Mga magsaka, na kung sakasakali, pwede sila tumulong sa construction, libre. Yan po yung... Kasi andun yung concern nila para mapabilis nga yung salip na March 1, mapaaga pa. Opo. Alam niyo, Sir Diego, na bagaman nakakaharap tayo ng medyo problema, no? Pero bukod, kahit na nakakakban tayo ng problema, nakaka-face tayo ng problema, pagka nakakarinig tayo ng ganyan, yung willingness ng Gusto ating tumulong. mga farmer beneficiaries na tumulong, nakakagaan po ba sa pakiramdam. Hayaan niyo po, kung ano man po yung talagang... Baka po pwede tayong immediate na mag-mobilize kailangan sila po. ng tulong. Kung ano po yung talagang maitutulong manually ng ating mga farmer beneficiaries, makakaasa po ang ating mga kamagsasaka na ipapaalam po namin sa kanila agad sa pamagitan po ng ating mga kasamahan sa NIA UPRES Division 5 at maging doon sa NIA UPRES Division 6. Ipapaalam po namin agad. Yeah. Engineer, ito na lang. Ang talagang pinagmulan ng problema ay yung quarrying. Baka meron po kayong mensahe. Kasi katulad yan, kung magagawa na sa Marso, baka mamaya, susunod na mga panahon, may quarrying na naman at kapag nagkaroon ng super typhoon,
madi-displace na naman yung ating siphon barrel. Baka meron po kayong panawagan. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon talaga nito, no? Ang totoo po, kung wala namang quarrying talaga, hindi naman po lilitaw yung ating struktura eh. Bakit ko po nasabi yun? Bilhin niyo po, halimbawa, nung natapos po yan, mga way back 2007. 2007. Tagal na pala. Lumitaw lang po yon noong 2022. Opo. Noong unang ginawa. So, ibig sabihin, nasa 15 years. Di po ba? 15 years bago lang lumitaw. Opo. So, ibig sabihin, kung walang quarrying, hindi po lilitaw sana yun. Kung puro upan lang, puro bagyo lang po yun, Opo. puro bagyo, Opo. hindi po lilitaw yun. So, yun po talaga ang pinaka main reason kung bakit, kumbaga, lumitaw po yung ating siphon barrel. At ang isang panawagan ko pa po, kung halimbawa, kung sino man po yung mga owner ng mga quarry o yung mga quarry operator, sana po, alang-alang po sa mga kamagsasaka natin na nasiserbisyuhan o masiserbisyuhan ng SDC, Super Diversion Canal, na birin niyo po more or less 40,000 hectares. So mga po yan, ang partner beneficiaries po niyan, mga nasa 35 to 36,000 hectares. So yun na lang po ang pakiusap ko dun sa ating mga quarry operator na wag lang naman po sanang ang alalahanin nila yung kita. Marami naman po silang pwedeng location pa na pwedeng pagkwarihan. Wag lamang po dun sa within 1 kilometer radius, Sir Diego. Para naman maisa lang alang din po natin yung ating mga mahal na magsasaka na tuwirang nakikinabang po doon sa struktura po na yan. Yun lamang po, Sir Diego. Maraming salamat, Engineer. Apo, thank you po.